kilala bilang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo at matatagpuan sa Maynila. Ito ay itinatag noong 1594 ni Gobernador General ng Espanya na si Luis Perez Dasmariñas. Dito, makikita natin ang mayamang kultura ng mga Chinoy na nagbigay ng malaking ambag sa ating lipunan. Halina't balikan natin ang makulay na nakaraan ng Binondo na hindi lamang isang pook pangkalakalan kundi isang buhay na museo ng makasaysayang kayamanan ng bansa. Ang komunidad ng Binondo Church ay aktibo sa iba't ibang gawaing pastoral at mga programang pangkomunidad. Kung napapadalas kayo sa pagsimba sa Binondo Church, makikita nyo ang isang message sa entrance na kung akalain mo ay isang welcome message. Ngunit, ito ay isang tombstone ni Dionisio Cocua na kung saan ay pumanaw noong February 27, year 17, 2022. Alam nyo ba na ang Binondo Church ay tinayo upang paglingkuran ang mga Chino na nagbalik loob sa Kristyanismo sa Pilipinas? Itinatag ito ng mga Dominikanong pari noong 1596 upang palaganapin ang Katolisismo sa komunidad ng mga Chino. Ang Binondo Church ay isa sa pinakaunang simbahan sa Pilipinas. Kung kayo ay bibisita sa Binondo Church, makikita nyo ang monumentong nasa likod ko. Siya ay si Saint Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang Pilipino na kinilalang santo sa simbahang Katoliko Romano. Sa puso ng Maynila, matatagpuan ang isang kalye na puno ng kasaysayan at alaala, ang Escolta. Taong 1594 nang itatag ang Escolta Street. Ang pangalan na ito ay nagmula sa salitang Espanyol na escoltar na nangangahulugang mag-escort. Escolta Street, known for its Art Deco architecture, was once dubbed the Queen of Manila Streets. Was not only the city's primary business zone, but also the heart of the commerce and trade in the Philippines. The street was home to some of the country's earliest department stores, theaters, and hotels like the Crystal Arcades and Regina Building. Today, you can still visit the First United Building o dating kilala bilang Perez sa Manila Building. Ito ay nagtataglay ng iba't ibang espasyo na nagtatampok ng mga lokal na produkto, kultura at sining. Tinatawag rin itong Art Deco ng Binondo at dito nagtitipon-tipon ang maraming malikhaing individual upang ipakita at ibahagi ang kanilang sining at galing. Hindi lang yon, you can also explore its hallways, enjoy a drink or snacks, and maybe buy a vintage items or crafts made by the local artisans. Ngayon, ang Escolta ay nagsisilbing patunay sa makulay na kasaysayan ng Maynila at nagsisilbing sentro ng kultura kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo. Alam niyo ba, noong September 17, 1915, pinalitan ng pangalan ng kalye sa Criscia sa Ongpin Street bilang parangal kay Roman Ongpin. Isang monumento rin ang itinatag na malapit sa simbahan ng Binondo at Plaza de Binondo. Si Roman Ongpin ay isang kilalang negosyanteng Sino-Pilipino at pilantropo na sumuporta sa revolusyon laban sa mga Kasila. Noong 1882, itinatag niya ang kauna-unahang tindahan ng sining sa Pilipinas. Sa puso ng Binondo, Manila, makikita ang isa sa pinakamakasiysayang kalye ng Pilipinas. Tara na sa Ongpin! Sa ngayon, kilala ang Ongpin Street sa mga restaurant, mga tradisyonal na medisina at jewelries. Sa Ongpin Street din makikita ang mga sikat na pagkain sa Binondo Food Crawl. Ngayon, titikman natin ang isa sa pinakasikat na pagkain sa Ongpin Street. At ngayon, natuklasan natin na ang Binondo ay hindi lamang isang lugar ng kalakalan kundi isang komunidad na puno ng buhay, kasaysayan at kultura. Ang bawat kanto ng Binondo ay may kwento at ang bawat tao dito ay bahagi ng masiglang komunidad na nagpapayaman sa kasaysayan at tradisyon ng Binondo.